So, magandang araw sa inyong lahat. So, sa serye natin ngayon sa STS, pag-aralan natin kung ano ang nangyari kapag nagsama ang technology at ang mga tao. Ayan, technology and humanity. So, handa na ba kayo? Excited na ba kayong malaman? Okay. Ito yung ating matututunan ngayong araw na to. Number 1, explain natin ang relasyon ng teknolohiya at ang society. Number 2, ano-ano nga ba yung advantage at disadvantage ng modern technology? Number 3, of course, because of technology, nakaka-apekto din to sa human rights natin, tulad ng mga safety and privacy, etc. At yun ang nagiging dilema ng technology. Yan. Kasi nga, hindi naman lahat puro advantage ng technology. Merong mga disadvantage din. Okay? So, sabi nga, technology is the application of scientific knowledge, techniques, and processes. At ito ay kadalisang makikita sa mga planta, sa pabrika, sa manufacturing. Yung mga, pati sa paligid mo, makikita mo na eh. Ginagamit natin to, yung cellphone. So, simula nung panahon, nung Paleolithic period, hanggang ngayon, makikita mo pa paano nag-evolve ang technology. Napakaganda lang technology kasi kung wala tong technology na to, wala tayo sa kinalalagyan ngayon. Para nga tayo nasa Paleolithic period pa rin. Lalo na gamit na gamit ito sa manufacturing, sa pabrika, sa mga planta. Mas napapabilis ang trabaho, mas nagiging efficient, nababawasan ng losses, at mas maraming napoproduce. Okay, dahil sa technology, ang society, ang mga tao ay naging willing to transform. Gusto nila laging high-tech para mas ma-improve ang buhay-buhay. May desire, number 2, desire to transmit and dominate information. Yung mga information, message, conversation, emails, mas mapabilis nila, no? Yung mga data, mas mabilis i-process para mapabuti ang business, mapabuti ang komunikasyon, mas madali ang pag-uusap. Ngayon, ano na ngayon? Video call na. Dati, more on texting and mailing. Number 3, of course, mapadali ang buhay. So, yun ang mindset ng mga tao. Okay, so ngayon pag-aralan natin yung advantage and disadvantage ng technology. Sa advantage muna tayo. Improve communication, easy access to information, and social networking. Kitang-kita natin to by using Facebook, Messenger. Mas madali tayo nakareconnect sa tao at mas bumilis ang communication. Number 2, improve housing, lifestyle, and entertainment. Papansin mo, yung mga bahay ngayon, ang gaganda na, mga high-tech na, mga modern ang design. Ang pamumuhay, madali. Pati yung entertainment natin, mas maganda na, mas madali. Katulad ng mga pinapanood nating AI videos. Mas madaling gumawa ng entertainment. Number 3, convenience and education. Napakadali na lang mag-aral ngayon, mag-research. Hindi katulad doon, talagang pupunta ka sa library. Kami noon, library ng Lasal, ng Mapua, sa National Library, para makapag-research at makapag-aral sa aming mga project. Convenience and traveling. Napakadali na mag-travel, lalo na may mga application na ngayon, katulad ng Grab, Joyride, Angkas. Isang click mo lang, may susundo na sa'yo, door to door. Change in health industry.
Talagang gumanda ang ating hospitals in terms of services. Maraming sakit ang nabibigyang lunas. Vaccines. Next is efficiency and productivity. Katulad nga, dahil tayo ay nag-aaral, magamit tayo ng AI tools para mapabilis ang pag-aaral o pag-submit ng mga task sa trabaho. Sa sinabi ko kanina, sa manufacturing, sa mga pabrika, mas nagiging efficient and mas marami na po-produce na produkto kada araw. Last, initiate creativity and innovation. So, because of this, lalo na yung AI tools, tutulungan tayo makagawa ng mas magaganda pang projects. Example, kapag tayo ay nakuhang speaker or host sa isang pagtitipon, MC. So, isang type mo lang sa AI, gagawa kayo na kaagad ng sasabihin mo, ng script or spiel. Ito naman yung mga disadvantage. Alam ko, marami pa kayong naiisip na disadvantage. Ito yung mga 4 major disadvantage ng technology. Number 1, job loss and human displacement. Sabi ko nga kanina, talagang pinapalitan na ng AI ang mga tao or automation sa pabrika. Number 2, world destruction weapons. Kung saan nagagamit ang technology para ipangwasak, makapatay ng maraming tao. Nuclear bombs, ballistic missiles, increased loneliness. Yan, issue to ngayon, yung depression. Mas dumadami daw ang depression. Napansin ko lang dahil sa mga bata ngayon, ang kausap na lang ay cellphone. Yun na sa mga bata, no, yun na nakapagpatahimik sa kanila o nakakuha na attention nila, mga gadgets. So, nawawala ng social skills o ng kausap. Kaya tumataas ang depression. Competency. Yan, nagiging tamad tayo dahil sa technology, lalo na nung dumating ang AI tools. So, almost ini-AI na lang lahat ng task. So, hindi na nag-iisip ang tao. So, nagiging less competent. So, kaya gumawa ang UN ng Universal Declaration of Human Rights. I think this is 1940s. Ginawa to para maprotektahan ng tao sa mga disadvantage ng technology. Sabi rito, the state shall strive to promote and secure the universal effective recognition of these rights through teaching and providing education. So, kailangan alam natin to. Sabi nga sa Article 130, ito yung mga rights natin, no? 1 hanggang 30, i-post na lang tong video, then you can take a screenshot. Example dito, number 22. Ayan, we have a right to a social safety net. Kasi kung papansin mo sa internet ngayon, kinukuha yung mga informations natin. No? So, meron tayong rights na hindi ito ibigay. Sabi sa number 22. Number 18, we have a right to our own thoughts and religion. Number 12, we have a right to privacy and freedom from attacks against our reputation. May kita mo, di ba? May mga nasa cyberbullying, nasa cyber attack. Yan yung mga example, no? So, 1 to 30. Ayan. Kaya nabuo ito noong 1948 in UN's General Assembly. So, this is to protect us from emerging technologies or disadvantages of technology to our ethics and morality. Ayan nga. May mga dilema talaga ang pag-usbong ng teknolohiya. Ito, example, no? Sabi rito, recent technologies and innovation should not, hindi dapat makaapekto sa individual from enjoying sa ating rights mentioned sa Universal Declaration of Human Rights.
An example, basahin ko tong kulay blue sa upper left. What is the balance between the right to know and privacy rights? Hanggang kailan pa ibabalanse yung para malaman yung mga private information, etc. Kasi nagagamit nga sa krimen, no? Itong red, when is it okay to collect data? Hanggang kailan o hanggang kailan mo kukunin yung aking mga information sa syudad? O makaprevent ba ito ng krimen? Kasi nga, too much collecting data na gamit sa masama. Kung mapapansin mo, may mga nag-detect sa'yo ng scam. So, mapapatanong, saan nila nakuha yung data ko? Paano nila nakuha yung aking contact number, yung email, ng mga scammers? So, kailangan maging mapanuri tayo. Ito last, itong purple sa lower left. Increasing robotics are being used to help those with disabilities. O yung mga prosthetic arms, robotic arms, robotic legs. So hanggang kailan daw, no? Pwedeng ikabit sa tao, no? Kasi maapektuhan nga yung ethics dito. Kasi yung tao, no? Hanggang sa nagiging robot na, hanggang sa controlling na siya. So marami pang katanungan na nakakaapekto ang technology in our ethics. Ayan, basahin nyo lang yung iba, screenshot nyo itong part na to. Kaya nga, sa University of Notre Dame, si John J. Reilly ay gumawa ito ng Center for Science, Technology, and Values. So, ang ginawa niya, yung mga scientists and humanities, pinagsama niya and pinag-aralan nila yung nature and impact of science, technology, and medicine sa mga tao. Ayan, so maraming dito, maraming na-inspire, no? So pag-aralan natin kung ano yung kanilang napag-usapan. Ayan, Relay Center Top 10 Technology and Ethics. Number 1, ito yung mga bagay ng technology na kung saan maapektuhan yung ethics. Data privacy in health apps and genetics, student tracking software. Lahat yan, mamaya pag-isa-isahin natin. Number 2, artificial intelligence and automation, Grinchbot. 3, social credit system. 4, deepfake and misinformation. 5, surveillance tools. 6, digital manipulation control. 7, genetic engineering research. 8, scientific integrity. 9, mental health monitoring. 10, automation in the future of work. So, pag-aralan natin sa isa, paano nakapektuhan technology paano naapektuhan ng ethics sa mga teknolohiyang ito. Number 1, itong data privacy in health apps and genetics. Kasi sa US, nagkaroon sila ng Project Nightingale, kung saan lahat ng medical records, medical history ng mga tao sa US ay pag-iisahin nila sa Google Ascension ng tawag. So, para siyang malaking Google Drive. Na kung saan, kapag gagamitin ng sample, magpapa-check up ka naman sa ibang hospital or doon ka na emerge sa ibang hospital. So, ang gagawin ng hospital na yon, pupunta lang dito sa Google Ascension. Then, makikita niya na kung ano ba yung history itong taong to. Baka may history ng high blood to, may history ng diabetes, or baka na operahan na to, or mataas ba yung cholesterol nito, at makakatulong ito sa paggamot ng tao. Pero ang issue rito kasi is yung data privacy. Kasi ilalagay sa data bank. So probably ma-expose yung yung iyong private information about dito. So that is Project Nightingale. Dito naman, number 2, artificial intelligence and automation. So dito, ginagamit na rin yung AI kapag sa criminal sentencing.
Kunyari may kriminal na sisentensyahan. So yung AI na, dahil ang AI ay walang emotion, so fair ito mag-judge. So ginagamit ng US yung AI for sentencing, kung ilang years ba siya ikukulong, ano yung mga punishment. Then ginagamit din for hiring. Lalo na ngayon yung mga deep search. Pag tinype mo lang yung pangalan mo doon, lalabas na kagad yung history mo na hindi mo alam, no? Makikita mo yung previous work, yung about sa family mo, personal information, lalabas na ron. So, ginagamit tong AI for hiring. At yung iba is for preaching, for religion. Ito picture na to is sa Japan to. So, ito naman sa Protestant naman. Sa Japan kasi Buddhist eh. Pwede nyo siyang i-search, no? Ito, panoorin natin tong video na to. It is from European naman. In the house of God, everyone is welcome with open arms, even robots. Like it or loathe it, ChatGPT is part of society and now part of the congregation. As Germany's churches experience a drop in numbers of pastors, this church in the Bavarian town of Fürth has the answer by using artificial intelligence. During service, this avatar preached to more than 300 people for Mass. But can we really commune with robots? I was pleasantly surprised at how well it worked. But one thing I definitely missed, of course, was simply emotionality. It was exciting, interesting, but for me it was too monotonous. The avatar spoke too quickly. Sometimes you couldn't really think in your head during the service. It wasn't personal enough. So, in this church, worshippers are no longer inspired by the words of a preacher. And while some may say this is sacrilegious, the theologian behind it insists this is the future of worship. I would say 98% comes from the machine, generally speaking. And what we're going to see is an effort of us as human beings staying out of the church service. The 40-minute service saw the bot writing the sermon, prayers, and even accompanying music. Intrigued and filled with anticipation, churchgoers queued for an hour to get front pew seats and find out just how it works. I told the artificial intelligence, we are at the church congress, you are a preacher. And the motto is, now is the time. What would a church service look like? And then it spits out a rough framework first. And then you say, okay, now why don't you do this introduction? And then she writes this introduction. And that goes on and on. You end up with a pretty solid church service, I would say. Whether you're a believer or not, the use of AI arguably brings services into the 21st century, allowing them to become more accessible and inclusive. But there's certainly no doubt it takes practice what you preach to a whole new level. Shadi Edward Stashley, TRT World. Ayan, so grabe yung technology. Ang ethics naman nito is yung sa religion naman. At kung mapapansin mo rin sa video na pinanood natin, if may tinitake it as negative, may tinitake it as positive naman. So, iba-iba rin. Pero kung titignan mo, may ibang mga preachers din or pastors, ginagamit din yung AI tool, no, for their sermons or preaching. So, it depends na lang kung ilang percent ng AI ang gagamitin mo. So, ganun na po ngayon. Okay, next, social credit system. Sa China, meron silang application na kung saan ang bawat tao ay may scores. So, ito ay sinusulong ng Chinese government kasi kapag na-maintain nila yung kanilang scores, ay may reward to. Mamaya pag-usapan natin yung reward. So, ito ay ginawa ng China. Ayan, China System Rating Citizens which invite yun ang problema rito, may privacy risk at maobligahan sumunod yung mga tao, mandated obedience.
A nationwide government-led initiative combined big data, AI, to monitor, surveillance, to monitor the rate of trustworthiness of citizens and businesses. So, titingnan natin guys kung paano gumagana tong social credit system nila. Yan. Or tinatawag siya na the game of life. So, nangyayari dito, yung kada citizen ay merong 1,000 points. Tapos, minomonitor siya nung application. Yung iba nga, nakagabit sa smartwatch. Doon pala sa smartwatch, na-record na kung ano yung ginagawa mo, kung maganda ba o hindi. Sample, pataas ang points mo pag nag-donate ka ng dugo or pera or na-engage ka sa charity or pag pinipraise mo yung government sa social media, o tumutulong ka sa mahihirap, yan, tumataas yung reward mo. O nagdagdagan yung points mo. Pero kapag naman magawa ka ng hindi maganda, katulad ng hindi mo binibisita yung lolo't lola mo, nang nadaya ka, cheating in online games, insincere apologies for crimes committed, spreading rumors on the internet, nagchichismis ka sa internet, or nagpo-post ka ng hindi maganda, so nababa yung iyong points. So kapag positive ka, may perks ka. Kapag naman negative points, ipe-penalize ka naman. Pwede kang maban sa travel, hindi ka makautang, or hindi ka makapagtrabaho. So, it will affect yung sa ethics talaga. Mapapansin mo. Being a person, mapapansin mo, kinokontrol ka na ng government dito. Ito, isa pa, deepfakes and misinformation. Mapapansin mo, napakaganda na AI. Napakadaling gumawa ng video. Ita-type mo lang yung prompt o i-command mo lang si ChatGPT, gagawin niya na yung video. Ang problema lang dito is nagagamit ito sa mga fake news, misinformation. Tulad ng video na to. Panoorin natin. Fake versus real. Ayan, grabe, no? So, kung titingnan mo yung fake sa real, parang totoo talaga. Di mo. So, ganyan ka-powerful ang AI. Tulad din ito, sa atin, sa latest na flood control issue. So, si Zaldico ay nung naglabas ng video regarding sa flood control scandal, maraming tao yung nagsabi na hindi totoo, na ito ay AI lang, kasi malayo yung itsura niya nung nasa Pilipinas pa siya. So, kapapansinin mo, sa mundo ngayon, hindi mo na alam kung totoo ba o hindi totoo yung mga information o balita na nakikita natin. Grabe ang AI. So yun ang ethics, no? It affects the truth, yung katotohanan. Isa pa, surveillance tools. Itong Class Dojo, ano ba to Class Dojo na to? Connects K-12 teachers with families. Free classroom communication, behavior tracking, and student portfolios. Used in 95% of US schools. So, majority ng schools sa US gumagamit ng Class Dojo. Ano siya para siyang LMS siya, learning management system. Para siyang Google Classroom. Sa ibang school, Canva. Ano ba yung ginagamit? Brightspace. Class-in. Pero ito naman, sa atin, Google Classroom. Pero itong Class Dojo, mas advanced to kasi dito, nakafocus to sa behavior tracking and performance. Paano yung nagagawa yun? So, dun sa AI app na to, nadidetect na yung emotion, facial recognition. So, that's why nadidetect nung app
nung Class Dojo yung behavior ng student during online classes. So ang problema naman dito, surveillance kasi to sa mga naging surveillance siya sa mga minors, sa mga student. So yun naman ang negative part niya. Doon naapektuhan ng ethics sa surveillance tool na to. Number 6, digital manipulation and control. Ayan. Ano ba tong glitchbot na to? Okay? Ito, basahin muna natin. Ransomware. Ito ang kind of ransomware. Ito yung gumagalaw, AI app na gumagalaw sa internet. Or tatawag dito ay glitchbot that may manipulate online market. Tumakbo sa online market. Ano bang ginagawa ng glitchbot na to? Ito ay automated software programs that rapidly purchase high demand or limited stock items such as holiday toys, gaming consoles, sample PS5 o sapatos bago makabili ang human shoppers. So para siyang guys, yung automatic na bumibili. Kapag nag-release yung online shop, automatic bibili niya yun. So kadalasan ginagamit to ng mga scalpers or collectors or hoarders. Ang problema dito, ayan, these bots navigate sites and check out in milliseconds. So pag release pa lang nung online shop, automatic bibilin kaagad nila. Ang nangyayari, naapektuhan yung supply and demand sa market. So bumababa ang supply, nangyayari, tumataas yung resale. Ayan, forcing consumers to pay inflated resale. So nangyayari, nagmamahal yung mga produkto kasi bumababa yung supply sa market. So example, may naglabas yung PS5 ng mga bagong model ng PlayStation. Ito mga glitchbot na to, na sa likod nito mga tao din, mga scalpers, hoarders, automatic binibili ng glitchbot. So sa pag-check ng tao, it's either out of stock na, dahil out of stock. Pag nagkaroon ng stock ulit, mahal na siya. So it will affect the market. Or itong ibang ganito, nagagamit sa namomonitor yung application ng phone natin. Example, monitoring texting while driving. Ayan, katulad sa Waze. Alam ko, majority sa atin nakagamit na ng Waze. So, yung Waze, kapag nadetect niya kapag nagte-text ka tapos umanda rin sa sasakyan mo, so may lalabas na warning na hindi kaya allowed gumamit ng phone. So, kung titingnan mo yung ethics dito, it will control us or it will control our action. So, doon naman naapektuhan yung ethics. Number 7, genetic engineering and research. Ayan. So, merong technology na tinatawag na CRISPR or Cas9. Ang ginagawa nito, ini-edit yung gene. By precisely pinuputol yung DNA, tapos siyempre magre-repair yan yung DNA. Naiba na yung genes, no? Mabomodify na yung gene. Ginagamit ito, examples, para maka-cure ng sakit o makayo sa sakit. Example, may history may history ka ng diabetes, ng cancer, ng high blood. So, they will modify your genes para mawala yung history mo na, para hindi ka ma-prone sa mga sakit na yon. So paano ito nakaka-apekto sa ethics? I think, makaka-apekto to religion. Kasi meron akong mga ibang tao na hindi approve, na nakausap na hindi sila approve sa GMO, genetically modified organism, because it destroy God's creation. Yun ang kiniklaim nila. But for me, as long na ginagamit ito to cure illnesses, walang problema sa akin to. And then last, hindi pa, pang-8 pa lang. May 2 pa. Scientific integrity. So, dito may tinatawag na predatory journals. So, ito sa mga research to. So, yung nangyayari dito, so yan, journal siya, pero sa
loob pa ng journal, may wolf. So sa research kasi, para ma-publish mo yung research mo, yung pag-aaral mo, mailimbag mo sa buong mundo, sa internet, sa World Wide Web, kailangan mo ng journal. Sila yung magpa-publish nito sa internet. Kaso ang problema, may mga predatory journal o mga fraudulent journal or fake journals. Itong mga fraudulent journals na to ay nagpa-publish to, no? Or syempre magbabayad ka rito para ma-publish eh. Pero nangyayari, hindi nila chine-check yung ano mo, yung pinasa mong research, yung paper mo. Walang peer review, walang editorial service, walang quality control. Kaya kapag nailimbag nga yung ano mo, research mo, pero walang quality kasi walang nag-check, hindi na edit. Ito example ng scientific integrity. Meron akong nakita dito sa isang journal na to. Ang ganda ng title nyo, The Three-Dimensional Porous Mesh Structure of Copper-Based Metal Organism, etc. Blah, 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 blah. Ang ganda ng research na to, no? So, maraming sila, collaborative research pa to, ang dami nila. So, ang nakita problema dito, tingnan nyo to sa pinakailalim yung hinighlight dito. Ayan, lalakyan natin. Ayan. Doon pa lang sa introduction, may kita mo na ginamitan siya ng AI. No? Certainly, here is possible introduction for your topic. So, tunog ChatGPT talaga. So, papansin mo, itong journal na to is walang proofreading, walang quality control. So bakit nailathala to or na-publish itong research paper na to kung gawa lang ito sa AI, which is malaking violation sa science or sa body of knowledge. Ayan. Hindi na edit, no? Hindi na delete to. Galing ChatGPT siya. So ganyan ka-importante yung scientific integrity na apektuhan ang ating research, ang ating body of knowledge. Legit pa ba to? Kung baka galing lang sa AI yan, no? Number 9, mental health monitoring. Ito. Para siyang surveillance din itong Harpa Safe Home. Ano nga ba itong Harpa Safe Home? So, ang goal nito is to track mentally ill. Ito ay lalagyan ng surveillance. Ito, probably, siguro sa cellphone mo na lang to or sa device mo. Ma-check doon ng app kung nasa tamang pag-iisip ka pa. Ito ay naipresenta nung Trump administration noong 2019. Nagawa nila to dahil dumarami yung gunman. Yung mga namamaril sa mga eskwelahan. At napansin nila, yung mga namamaril sa eskwelahan na yun, binabaril yung mga estudyante, yung mga gunman ay wala sa tamang pag-iisip. Kaya, in-implement na ito mental health monitoring by using Harpa Safe Home. Ang nangyari, hindi nga lang, pero bago yun, so yun nga, no, kapag na-detect ng app na parang wala ka na sa tamang pag-iisip, parang magno-notify siya sa mga pulis na pupuntahan ka nila or dadaling ka sa hospital para gamutin ka kasi yun nga, no, baka worst case, baka kapag ang tao na wala sa tamang pag-iisip, baka mamaril sa mga school. So ito yung solution nila. Pero hindi siya na-implement dahil hanggang ngayon hindi pa siya na-implement dahil it will maapektuhan yung ethics ng surveillance, safety. Okay? Privacy and safety. Okay, last. Automation in the future of work. Ayan na, pinapalitan na tayo ng AI. Actually, noon pa, nung automation, sabi ko nga kanina, yung example ko kanina,
nung sa work namin, dumating yung machine na isang linya yon ng repacker machine. Nawala yung mga dati no nagre-repack mga tao, mano-mano, na lay off sila, tanggal sila sa work. Napalitan ng AI. Hindi lang, marami pang mapapalitan ng AI sa office works, administrative works. So yun ang disadvantage siya. Papalitan na tayo ng AI. So guys, salamat sa pakikinig. So alam ko marami pa kayo naiisip na disadvantage and advantage ng technology. Pwede nyo i-comment kung may iba pa kayong naisip. Thank you very much. Ops, bago mo tayo magtapos, huwag mo munang isasara dahil sasabihin ko na at mamimili na tayo kung sino yung mananalo sa challenge natin last week. Okay, so kung naalala nyo, sa previous video, may short game doon na kung saan mamimili ka lang dun sa dalawang babae sa picture kung ano yung pipiliin mo rito, maging ikaw at bakit. So ngayon, babasahin ko muna itong mga nag-comment. CJ Daser 9114. Pipiliin ko ang nasa kaliwa dahil siya ay nagpapakita ng taong marunong makontento at magpapasalamat sa kung anong meron siya. Kahit simple sitwasyon, may kita na may katahimikan, kasiyahan sa kanyang buhay, hindi siya nagmamadali at hindi rin nagpapadala sa ingay ng mundo. Samantalang nasa kanan ay tila laging nagmamadali, puno ng problema at nagsasabay-sabay ang maraming bagay pero nawala ng oras para sa sarili at sa mga taong mahalaga. Okay, check naman natin ito. Si Ryan Bagatulon 2971. Pipiliin ko yung unang larawan kasi may kita naman na kung gaano kaliwalas at katahimik ang kanyang buhay. May kita pang ine-enjoy ang kapaligiran ng kalikasan habang hawak-hawak ang ibon habang pinapakinggan ang huni ng ibon, ganda ng kapaligiran. Di tulad ng kabilang larawan na may kita ang may pamilya pero wala namang kahulugan dahil pinahirapan siya nito. Wala pa ang kanyang mister na dapat ay sila ang nag-aalaga, ngunit ng babae parang ginawa na ng ibang kwento, mas lumalim pa. Okay. Hirap siyang pagsabayin ng pagtatrabaho habang binabantayan ng kanyang mga anak na umiiyak. Okay. Ito naman, Gary Gibela. Kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko ang kalagayan na ipinapakita sa kanang bahagi ng larawan. Ito naman sa kanan. May kita dito na ang tao ay abala sa maraming gawain. Nang sabay-sabay, siya ay nasa telepono gumagamit ng laptop at kasabay nito ay nalagaan ng mga bata. Pinapakita nito ang realidad ng buhay kung saan marami tayong responsibilidad at hamon na kailangan harapin araw-araw. Bagamat mukhang nakakapagod at magulo, ito ay sumisimbolo sa aktibong pamumuhay, pagsisikap, pagtupad sa tungkulin bilang isang tao. Sa ganitong sitwasyon, mararanasan natin ang tunay na halaga ng buhay. Matututo tayong maging matatag at mas mapalaga nila ang bawat tagumpay sa karanasan, malit man o malaki. Okay. Next, Jared Hornales, 2247. Unang larawan ng aking pipiliin dahil mas pipiliin ko ang kapayapaan. Yung nasa kaliwa ang pinili niya. Natulad ng ginawa ng nasa unang larawan. May kita naman sa una na nakangiti at may ibong itong hawak-hawak. Pinapakita ng unang sa larawan ay kapayapaan, samantalang yung nasa pangalawa naman ay magulo, walang kapayapaan. May dalawang batang umiyak habang katrabaho ang ina, may kinakusap pa sa telepono. Talagang mahirap at di mo masasabing may kapayapaan. Walang kapayapaan yung ganung buhay. Chess 0711. Pipiliin ko yung nasa kaliwang larawan dahil mas konektado ito sa human well-being. Para sa akin, pinapakita nito ang isang taong payapa, relax, may oras para sa sarili at may koneksyon sa kaligtasan. Sabi rito na maayos ang kanyang mental at emotional health. Kaya mas nagiging balance at masaya ang kanyang buhay. Samantala, sa kanan na larawan, may kita na ang tao ay stress at pagod dahil sa daming responsibilidad. May umiyak na bata at sabay-sabay ang gawain kaya nagiging overwhelmed na siya na maaaring makaapekto sa kanyang kalusugan. Kaya pinili ko ang unang larawan dahil pinapakita ito ang balanse, kapayapa at maayos na pamumuhay na mahalaga sa human well-being.
Okay? Sinyan Valdez. Ang kaliwang bahagi ng larawan ay nagpapakita ng isang babaeng payapang nakaupo sa tabi ng kalikasan. At dito ko ito naiugnay sa aking buhay dahil tulad niya, may mga sandali rin akong hinahanap ang katahimikan at pag-iisa upang makapagpahinga mula sa pagod at gulo ng araw-araw. Kapag naglalaan ako ng oras para sa sarili, kahit simpleng pag-upo, paghinga o pagmasid sa paligid, nararamdaman ko ang ganang loob at mas nagiging malinaw ang aking pag-iisip. Pinapaalala sa akin na picture ito, mahalagang pagbabagal, pag-appreciate sa mga simple at paghanap ng kapayapaan upang manatiling balanse at matatag sa buhay. Ang ganda ng mga sagot. Andre Abel, Q10. Yung payapa pong buhay pipiliin ko dahil kahit sino naman siguro tanungin natin, yun ang pipiliin nila dahil mas manalagaan ito yung ating mental health. Wala pa tayong responsibilidad na ginagampanan dahil doon sa unang peak. Kita naman po natin sa sobra na yung kanyang ginagawa dahil pasan-pasan niya po yung lahat ng gawain. Bukod pa po dyan, pag-uwi niya ng bahay dahil may mga gawaing bahay pa ang mga naghihintay sa kanya. Mukhang ano to ha, mukhang pinalalim pa yung kwento, no? Masyadong malalim ang imahinasyon. Sa kanya dahil po may ginagampanan na siyang pamilya. Kaya napili ko po itong payapa dahil darating din naman po sa puntong magkakaroon ng responsibilidad. At least ay na-enjoy pa natin ang kagandahan ng paligid, makakapag-explore pa tayo ng hindi pa natin na-explore sa buhay. Tumutugma rin po ito sa human being ang pagiging maayos ng mental health mo at nagagawa mo ang desisyon mo ng ikaw at walang ibang problema, ibang gagampanan. Ito po ang aking napiling larawan by Andre Abel. Thank you very much. Okay. Last. Okay. Sid Arlos B2H. Kung pipiliin po ako sa dalawang picture, kung alin ang gusto kong maging reflection ng buhay ko, pipiliin ko po yung nasa kaliwa. May kita natin na may peace of mind siya kahit simple lang ang buhay niya. Hindi katulad nung nasa kanan na puno ng stress at responsibilidad. Narealize ko rin po na parang sign ito sa akin para mag-reconnect kay Lord. Kasi kahit sabihin natin financially stable ako, walang problema sa bahay. Kumpleto ang gamit, may maayos na tulugan at sapat na pagkain. May emptiness pa rin ako nararamdaman na hindi kayang i-feel ng kahit anong makamundong bagay. I know po na hindi ito coincidence na na-feel ko yung presence ng Holy Spirit. May feeling ako na hindi ko ma-explain. Sir, habang nakikinig sa video, parang nag-goosebumps ako, sir. Alam ko na walang kahit anong bagay sa mundo na kaya mag-feel ng emptiness sa heart ko kundi si Jesus Christ lang. Narealize ko din po gaano kalayo loob ko kay Jesus to the point na wala lang conviction pag nagko-commit ako ng sin. Parang dati, normal lang na gumagawa ng kasalanan. Pero dahil may purpose ka na sa buhay, ayaw mo nang gumawa ng kasalanan, no? Tama. Okay, so nangaganda ng mga sagot. Pamimili tayo ng may napili akong dalawang sagot dito. Yung criteria ko ay na-reach niya yung human flourishing, nabanggit sa sagot niya na nabanggit yung purpose of life, yung mga traits ng human flourishing ay nabanggit niya sa kanyang sagot. Okay, number 1. Okay. Ni-review ko lang ng konti, no? Maganda rin, medyo maganda rin. Okay. May napili akong dalawa ba nagbabasa ako. Okay. Kadalasan naman kasi yung human flourishing is more on pag nahanap mo na yung purpose mo, yung meaning ng life, dire-diretso na. May maayos ng pag-iisip mo. Okay? Okay, malapit na. Ni-review ko lang. Ang gaganda ng mga sagot nyo, guys.
Medyo mahirap, no? Mahirap. Hirap mamili. Ito, yun, basta nakita ko yung criteria ng human flourishing, ayun na. So, congratulations to number 1 kay CJ Dacer 9114. Ayan, sana makita kita sa Facebook or chat mo ako para ma-claim mo yung 100 Gcash mo. Ayan, no? Ito yung sagot niya. Mas pipiliin ko nasa kalaw dahil sa nagpapakita ng taong marunong makontento at magpapasalamat sa kung anong meron siya. So, contentment. Kahit simple sitwasyon, makikita na may katahimikan at kasiyahan sa kanyang buhay. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nagpapadala sa ingay ng mundo. So, hindi siya sumasabay sa mundo, no? So, samantala sa kanan, hindi na nagmamadali at puno ng problema. Sabay-sabay, maraming bagay, sumasabay sa mundo. Nawawala ng oras para sa sarili, sa mga taong mahalaga. Ayan. Siya yung unang nag-comment, CJ Dacer. Congratulations. Tapos ito sa dulo din, si Sid Arlos, maganda rin. Ito yun, congratulations kayo second winner. Siya yung pinakahuling sumagot. Basahin ko ulit. Kung pipiliin na po ako sa dalawang picture kung alin ang gusto kong maging reflection ng buhay ko, pipiliin ko yung nasa kaliwa. Makita natin na may peace of mind siya, kahit simple lang ang buhay niya, may kapayapaan. Hindi katulad nung nasa kanan na puro stress at responsibilities. Kahit mayaman, di ba? Mukhang businessman yung babae, pero mukhang walang katahimikan ng buhay. Na-realize ko rin po na parang sign ito sa akin para mag-reconnect kay Lord, kasi kahit sabihin natin financially stable ako, walang problema sa bahay, kompleto damit, may maayos sa tulugan, sapat na pagkain. May emptiness pa rin ako naramdaman na hindi kayang i-feel ng kahit anong makamundong bagay. I know po na hindi ito coincidence na na-feel ko yung presence ng Holy Spirit at may feeling ako na hindi ko na-explain, sir. Habang nakikinig sa video, parang goosebumps ako. Wala. Alam ko po, wala nang kahit anong bagay sa mundo na kaya mag-feel ng emptiness sa heart ko, kundi si Jesus Christ lang. Narealize ko din kahit hindi na gano'n nakalayo yung loob ko kay Jesus to the point na wala nang conviction pag nako-commit ako ng sin. Ayan yung purpose niya, no? So, by that, maganda pag-iisip, nakapag-perform ka ng maayos. Or, sana makapag-isip ka ng research, no? Na makapag-benefit sa pagmamahal ng iyong kapwa. Tulad ni Jesus Christ sa pagmamahal sa atin. Okay, si Darlos, you can message me or I will message you sa Facebook. Sana makita kita. Or you can message me. So, ang gaganda ng mga sagot nyo, guys. Yan, pupusuan natin lahat yan. Lahat ito ay hindi ko malilimutan lahat ng mga sagot nyo. And salamat ulit. And congratulations to the winners. Maghintay po ulit tayo sa mga susunod na ating mini game.